Sabi ko, biglang nagulat ako eh. Oo. Etong isang babaeng ito, naubos na lahat ang gamit niya. Yung mister niya nandun, alam mo, nire-recover na lang yung mga nasunog na mga lata kasi tinitignan nila kung may mga coins pa nandun sa loob. So, nire-recover nila. Sabi ko, sino naman nagsabi sa inyo na gagawin kong basis o bagbabasihan ko kung yung kapitan akin o hindi? Ako'y mayor ng syudad, lahat kayo tutulungan ko. Oo. Now, huwag niyong isipin na hindi ko tutulungan. Because kinakalat nila dun. Hindi kayo mayor yung kapitan niya, kaya hindi kayo tutulungan dyan. Alam mo, politika na naman, Nick eh. Kaya, I had to give my assurance, sabi ko, just like in all barangays na nangyayaring sunog, we concentrate, we help them, we fix their problem. Pero ito sinabi ko, ito, Mrs., magpahinga muna kayo. Kasi lahat kayo under shock sa nangyari na yan. Because imagine, you lost everything. Di ba? You rest, you be comfortable, there are doctors there, i-check muna kayo, magpasalamat kayo, walang namatay. Kasi sinasabi nila sa akin nung may sunog, Mayor, 4 nang namatay. Meron pang isa daw matanda namatay. Walang namatay. Kita nyo? No. So I said, pahinga muna kayo. Once nakapagpahinga na kayo, then kami tuloy-tuloy naman namin ina-assess namin. Bakit ina-assess? Tinitingnan namin ilan talaga ang mga bahay na nasunog. Ilan talaga? Because within 24 hours, I told them I want to make sure everybody came out alive. We cannot change a human life. Everyone came out alive. That is #1 priority. So talagang sinerge namin yan. When I got that go signal na, Sir, wala. Okay lahat. Doon nakahinga ako ng malaki. Then now, we concentrate. Ilan bahay ang nasunog? Sino yung nangungupahan at sino yung may-ari mismo ng bahay? Ilan ang mga dependents? Ilan ang ano? Nick, ginagawa na namin to for 5 years. Since I became mayor, all the fires, this is what we do. We assess, we look, one by one, tinitignan namin. In fact, we have even an option. If they don't want to go back, we have a place for them. We will look for a place, we will build a home for them. So, sabi ko, yan, pag-isipan, madali na natin iplano yan. Importante, buhay kayo. Okay? So, yan sinabi ko sa kanya, kaya tignan natin, isa-isain na natin. Life over ngayon, property. tinatanong, Mayor, makabalik kami dyan. Wala na ako dyan. Kung gusto nyo bumalik, nasa sa inyo yan. Pero I will not stop you. I will just support you on whatever decision you want to make for you to continue to move on. Yun naman ang target namin dito. So, yun lang. Na ano lang ako because just imagine, may fire hydrant, nakapadlock. Buksan mo, sirain mo naman yung padlock na yan. Wala naman laman, wala naman tubig. Walang tubig pala. Pagkatapos sasabihin nila, Mayor, hindi ka nagbibigay ng permit. When did that stop you? Wala naman kayong permit. Excavate kayo ng excavate. Tinutuloy nyo rin. Wala kayong permit. Tayo-tayo ng mga kung ano ng mga building tinatayo nyo. Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo sa akin, hindi kami nag-aayos ng tubo dahil walang permit. Naku, ginagawa na naman tayo. Tapos magpadala ng truck, maliit pa. Pero alam mo itong mangyayari, I will not be surprised. Kasi sinabi ng Maynila, may tubig. Ginugutom lang kayo. So I will not be surprised, pagdating ng filing, biglang magkakaroon ng mga tubig, Uy! Magpasalamat tayo kay Governor at kay Congressman Ben Noel. Kung hindi sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng tubig. Magkalokohan na yan. Simple eh. Politics na naman eh. Kaya sige, ikot nila, siging kampanya nila. Pero, where were they? Diba? Where were they? Nakita ko kahapon. May mga iba doon nakatayo. Ba, ang gaganda ng mga t-shirt. Nakalagay, BN. Hindi naman umiigib ng tubig. Hindi naman tumutulong. Nagbubuhat, tumutulong pagbuhat ng mga gamit ng mga tao. Hindi naman tumatakbo. Anong ginagawa niyo dyan? Parang advertisement kayo. Parang gamit eh. And Nick, I will tell you this. As the father of Tacloban City, nakikita ko dito. Alam mo, ayoko na magsalita sa mga ano. Pero alam mo, pagdating sa party list, tinitignan ko. Kine-claim nila, we are the representatives of the Waray-Warays. For me, that's a lie. If you really represent the Waray-Warays, where are you when you are needed most? Where are you when you go to Northern Samar, Eastern Samar? Samar is 100% Waray-Waray. Ang dami naghihirap doon. Ni anino mo
hindi nakikita doon. Mm. Gusto mo ng masarap na buhay dito sa Tacloban, ayaw mo lumusob doon sa mga naghihirap na mga waray-waray. In Tondo, ang dami mga waray-waray naghihirap doon. Mm. Everywhere you go. Pumunta nga ako sa Basilan, kasama si Mrs. Ni Christina. We were in Basilan. Ba may mga Taclobanon doon. Mm. Nakita ko. Bakit ako bumisita sa Basilan? Bumiyan ako sa Basilan. Naalala mo, Nick, nung may namatay na Marines na pinugutan? Oo. Meron doon, tiga Tacloban. Mm. Pagkatapos nun, after several months, pumunta ako doon, tinignan ko. Mm. Yung Basilan, pumasyal kami doon. Why? Nakita natin. Ano man talaga nangyayari doon. So, alam mo, ngayon palapit ng eleksyon, makikita mo, marami naman nagsasalita dyan, siging kampanya, pero huwag na naman natin, ako pakiusap lang, malayo na yung narating natin. Mm. And we are continually moving forward. The congressman is, been very supportive and very helpful. Maganda yung samahan namin yung tulungan Congressman FM. Oh, Congressman Martin, ako naman, patud ko, so, I call him Martin, he calls me Alfred. So, Martin and I have been working very closely, really to bring progress to this city, to this district. Totoo yan. We need change. We cannot continue to go this way na politics. Alam mo, nangyari, Nick, kita mo naman, sa BNG, laking problema ng drainage, di ba? Baha. Pero all these years, all you see is waiting shed. Oo. Ako, kayo ba mga Tacloban, hindi pa kayo nai-insulto, tapos may pupunta doon. Nung isang araw, nandun nga doon sa namimigay ng grocery items. Kailangan natin tubig, hindi nila binibigay, iniipit nila yung tubig. Kailangan natin ng drainage all those times, ilan years na nakaupo yan sa governor, ni isang kanal, ano bang nagawa nila? No. Kaya tayo nag-HUC noon, sinasabi ko, sabi ko noon pa nga naalala ko before HUC campaign, 60 million ang nawawala. Aba, sabi sa akin, 90 million ang mawawala sa province pag nag-HUC tayo. Abay, sa 90 million na yan na every year, anong nailagay nyo sa Tacloban? No. Abay, tinek ko sa may records. Sa 90 million na yan, every year, within 3 years, 5 million lang ang nailagay dito. Bakit hindi mo i-HUC? Kaya tayo tumulak na ng HUC. Oo. Di ba? Oo. Para naman talaga, we can move forward. And you make changes. And this is what we need now. And in fact, Martin and I were talking. Alam mo talaga, I hope even the next generation will wake up already. Will wake up and take the reins already. And come out, be active in politics. Be active in in government. Governance. Be active in government. What do you do? Participate. You run. This next election, I hope we have many new faces that will come in. Lakas loob, pumasok kayo. Basta magpakilala kayo, basta masinsinan lang talaga ang ang ipaglalaban nyo. Ay nako, that's what we need now. Oo. Yan ang kailangan natin ngayon para baguhin na natin itong attitude ng tao. Huwag na lagi tayong complacent, yung sinasabi na, yan, sanay na kami dyan, dating gawin, dating ganyan. Naku, tigilan na natin yan. Oo. Let's move forward. Ano ba napapansin natin dito? Yung basta maganda yung sinasabi mo kanina, inaalagaan, nililibang, at pagkatapos wala actualing serbisyo. Wala. Kaya nakakaawa na. Oo. In fact, sabi ko, seeing is believing Oo. Why, when my father came in, the budget of Tacloban City was only 200 million. Oo. Now we're almost 800 plus million. In fact, by the time I go to my third term, baka we're already in the 1 billion mark. That's our target. Sige, kayo, maglagay kayo ng isang luko-luko o isang magnanakaw dyan. Patay. Balik na naman tayo sa dati. Hirap na naman tayo. Pinagtatawanan na naman tayo ng buong Pilipinas at sasabihin nila, ano nangyayari dyan sa inyo? Yan ang gusto ko ma-avoid. Kasi ang dami naman din, honest to goodness, na, Nick, I was really happy when nag-ribbon cutting dito sa Robinson, sa Go Hotel. Go Hotel. And the managers there, the head of the managers there, even si Frederick Go, and no less than also ng Lance Go. Abay, sa speech, nagsalita sila mahigit na 1 billion na nalalagay na investment nila dito. Oo. And what are they saying? They said, we would not have done that kung hindi magandang patakbo nyo dito Kung hindi magandang leadership dito sa Tacloban City, we would not have gone this far. Akalain mo, they extended the mall, now they put a hotel, and then now,
sinabi ako, you'll give us more property, look for more land. Naghahanap sila ng lupa. Magtatayo man sila ng isa pang mall. Sabi, and another additional hotel. And that will give more jobs, and not only more jobs, yung mga negosyong ganyan, manganganak na manganganak. Oo. Pag nanganak na manganak yung mga negosyo na, maraming mga Taclobanon makikinabang. So maganda talaga itong nangyayari sa syudad. Kaya alam nyo, every year we have about 1,100 new establishments being born here in Tacloban City. Really? Yes, that's why when Governor Tetanco here in Central Bank was talking and saying that among the regions, we're number 4 in terms of the largest money in circulation. Number 4 na tayo. Abay, sabi ko, kaya pala, every year, we have about 1,100 new business establishments being born here in the city alone. Why? Ibig sabihin, we're moving forward. Kaya yung paninira sa politiko, wala na raw mga negosyo, lumilipat na raw sa palo. Ay, naku, sabi ko, data ang tignan natin, data. Kaya alam nyo, sinasabi ko, mga Taclobanons talaga, it's about time, let's wake up. Wake up to reality. We're on the right track. Continue. Let's work a little harder pa. Magsama-sama tayo, ayusin natin to. But we have to realize already, stop the politics already. It's too much politics, nakikita ko. Nick, masyado lang hindi na talaga dun tugma sa dapat nating gawin. Maraming mga sinasabi, katulad niyan, ito sinasabi ko, why don't we complement each other? Iba ang constituency here in the city, iba naman yung sa probinsya. Bakit nag-aaway? Hindi nga dapat mag-aaway, kompetensya Bakit magkokompetensya? Tignan mo, mas maraming farmers. Dapat ang concentration ng probinsya is agriculture. And yet, in paper, you will see flying colors. Pero magtataka ka Saan nila yung kinuha yung data niya? Kay number 1 daw sa rice, number 1 daw sa... Kalukuhan yan Bakit? Pumunta ka sa merkado. Bakit nandun yung mga tiga Davao? Bakit nandun yung mga tiga Cebu? Saan galing ang gulay natin? Marami galing pa sa Manila. Marami galing pa sa Baguio. Saan yung isda? Yung mano natin, yung mga karne. Nanggagaling ba mismo dito sa probinsya? Wala. There is no agriculture at all. You go now to, if you go to Cagayan de Oro, makikita mo sa Cagayan de Oro, pumunta ako sa merkado ng Cagayan de Oro, abay makikita mo nila, yung mga vegetable niya, galing Bukidnon, sa mga neighboring provinces. Kasi ang dapat dyan, sinasabi ng gobernador, oy, Mayor, tulungan mo kami, meron kaming 200,000 na kaban of rice by July, can you help us sell it in the city? Okay, we will help. Hindi nagkokompetensya. Tingnan mo, meron tayong convention center. Magtatayo ngayon sila ng convention center. May bus terminal, tatayo ng bus terminal. Ano bang ginagawa ito? Ano? How are we complementing each other? We're destroying each other. But that is the role of the city. And what is their role? And this is not, that's why itong and ako nalulungkot. Dapat alam ng RDC yan Ano bang role ng RDC, hindi ba? Dapat sila nagsasabi, okay, itong role ng syudad, ito sa probinsya, itong role ninyo. Saan bang financial center? Nandito sa Tacloban City. Saan bang educational center? Nandito sa Tacloban City. Dito sa Tacloban. Pero where is the farmlands? Nasa Leyte. Di ba yung ginawa ni Kokoy na Saba Basin. Saba Basin? Ano nangyari doon? Wala nangyari doon, Nick. And we have to make Leteños productive by supporting their agriculture. Agricultural needs. I don't see that. But what do we see? Idols, singers, dancers, Waiting shed. Ito. Para maging masaya. Huwag nasama dun sa nasunog mayor yung waiting shed na letter P. Anyway, pera din ng gobyerno yan. Sir, except in agriculture, wala ring programang maliwanag panturismo, tsaka wala tayong tubig sa Tacloban City, kaya lumaki ang disgrasya ng sunog. So, what are we going to do? Anong plano ng mayor sa mga nasunugan, sir? Well, our plan now is that we are assessing, the numbers. Tinitingnan namin ilan talaga ang mga bahay na nasunog. Kasi yung iba naman, nangungupahan lang. Yung iba naman, nagsishare lang ng room. So, lahat yan bibigyan ng financial assistance, but we have to determine the type of financial assistance. Most of them will be given cash.
for financial assistance. But we have to determine, like for example, ilan ang dependents ng household na yon. May isa mag-asawa lang o may isa ano. So it will vary, Nick. But in the next day or two, that is what we will be giving them. And other than that, we're making sure that everybody is comfortable where they're staying now. And ako naman, I want to do this as fast as I can so they can go on with their lives already. And we can move forward. Nakikita ko si Honorable Cristina Romualdez namimigay ng mga pagkain sa... Yes, ako gusto ko magpasalamat sa Robinsons and for delivering so many really grocery items to the Astrodome. Papasalamat din ako sa mga ibang mga grupo na nagbigay rin ng mga